Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome po dun sa mga nanonood sa YouTube o Facebook o di kaya nakikinig kayo sa 702 DCAS ng FEBC. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating pong pananambahan sa hapong ito ay handa po natin ang ating mga sarili sa pagbasa ng Psalm 143 verses 1 to 3. Halikayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal, at ang Panginoon ay papurihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion, siyang gumawa ng langit at lupa. Tayo po ay magpuri sa Kanya sa ating pag-awit at pananambahan ngayong hapong ito. Mga kapatid, bago po tayo manalangin sama-sama bilang isang komunidad ng mga mananampalataya, ay nais ko pong ibigay ang mga anunsyo na ito. Una sa lahat, meron po tayong Typhoon Relief Operations na isinasagawa sa tulong ng marami nating mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay ng cash donation, yun po ang preferred natin. Marami pong pwede ibigay katulad na nabanggit namin kanina. At mangyari po lamang na kung meron po kayong katanungan o meron kayong mga bilin, ay email nyo lang po sa crisisresponse@gcf.org.ph. No? crisisresponse@gcf.org.ph. Pangalawa, meron po tayong Christmas musical, no? Na darating sa December 20. Yun po ay isang special Sunday. Ang ating pong Christmas musical, ang tawag po natin dito dati ay kantata, ay pinamagatang Emmanuel, no? So, kung nais nyo pong manood nito at mag-participate dito ay tignan po natin ang ating Facebook page ng GCF, ang ating Viber group at ang Instagram. No? Magkakaroon po ng social media campaign nag-uumpisa po sa araw ng linggong ito. Tayo ay mananalangin mga kapatid at ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga gawain bilang isang kapatiran. Ang sabi sa Psalm 138 verses 1 to 3, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag, ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Tayo po ay sama-samang manalangin, mga kapatid. O Panginoong Diyos, na lumalang ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo kami lumalapit at nagpapasalamat dahil sa iyong kagandahang loob sa amin. Dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Dahil ikaw ay maawain at mahabagin sa lahat ng tumatawag sa iyo. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sapagkat kami ay marupok at makasalanan. At hiningi namin ang tawad, Panginoon, ng aming mga pagkukulang sa iyo, ang aming mga pagkakasala sa iyo, ang aming pagsasalangsang sa iyong banal na pangalan. Sa aming mga isipan at galaw, sa aming mga salita, Panginoon, sa aming mga motibo, kami ay nagkasala sa iyo. At kami ay humihingi ng tawad hindi dahil sa kami karapat-dapat, O Diyos, kundi dahil sa karapatan ng aming Panginoon na si Jesus, na Kanya namang ibinuhos ang Kanyang dugo sa Kalbaryo para sapat na kabayaran
para sa aming mga pagkukulang sa iyo, Ama. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na nasa amin dahil kay Kristo Jesus. Panginoon, kayo po ang naglagay sa amin sa aming bansa at sa iyo kami lumalapit upang ipanalangin ang aming bayan. Nasasadlak po ang aming ekonomiya sa kahirapan, Panginoon, dahil sa nangyaring pandemya. Dinadalangin namin na ito ay buhayin mo muli upang ang aming mga kababayan, mga kapatid, mga kapamilya, mga kamag-anak ay magkaroon muli ng trabaho at kabuhayan. Kayo pong magbigay ng talino sa aming mga pinuno. Kayo pong magbigay ng kalakasan sa aming mga pulis at mga sundalo. At lalo na yung mga kawani ng gobyerno sa mga local government unit, Panginoon. Kayo po ang magpalakas sa kanila. Tunay nga na sila ay nahapo dahil sa nangyaring bagyo na siyang nagdala ng napakalaking baha sa maraming bahagi ng Luzon. Magmula pa sa norte, sa Cagayan, sa Isabela, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Rizal, maraming lugar sa Metro Manila, sa Cainta, sa Marikina, sa Rodriguez, sa San Mateo, sa Montalban, Panginoon. Marami kaming mga kababayan at yung iba po ay mga kapatid namin sa pananampalataya ang talagang nasalanta dahil sa nasabing bagyo. Kayo po ang magbigay ng tulong sa kanila sa pamamagitan namin. Buksan niyo po ang aming mga puso at itulot nyo na kami ay makapagbigay ng tulong sa kanila at maiabot hindi lamang ang aming salapi, Panginoon, kundi ang aming lakas, ang aming oras upang ang lahat ng mga kapatid namin na ito, kababayan namin na ito, ay maabutan ng tulong. Kayo po ang magbigay ng talino sa aming pamahalaan upang matugunan ang napakalaking pangangailangan na dala ng pagkakasalanta ng mga ito sa bagyo. O Diyos, napakalaking pinsala ang nangyari sa aming bansa, ngunit sa inyo kami umaasa. At ang aming kapatiran, Panginoon, ang Green Hills Christian Fellowship ay dinadalangin namin sa iyo. Ang lahat ng aming mga gawain na binanggit, ang aming typhoon relief operations, O Diyos, ang aming eleksyon ng aming mga elders at deacons, ang aming marketabilities na programa para magkaroon ng kabuhayan ng iba naming mga kasama sa pananampalataya, ang aming Christmas musical, Panginoon. Kayo pong magpala ng lahat ng ito upang ito ay magdala ng papuri sa iyo at maging daan, Panginoon, ng aming pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mas nakararami pang mga tao. Pagpalain mo ang aming mga pastor sa kanilang pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos. Gawin ninyo silang tapat sa inyong salita at bigyan nyo ng kapangyarihan, O Diyos, ang kanilang mga buhay upang sila ay makapamuhay ng matuwid at maging mga ehemplo at halimbawa sa lahat sa amin upang sila naman ay maging tunay na lingkod mo sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magtanggol sa kanila at magprotekta sa kanila magmula sa mga atake ng kaaway. Sila po ang aming mga pastor at nangangalaga sa amin. Kayo po ang magpala sa kanila. O Diyos, sa hapong ito, kami nagpapatuloy sa aming pananambahan at hinihiling namin, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat sangkap na nalalabi sa aming pananambahan ngayon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang pagbasa at ang pangangaral ng iyong banal na salita. Kayo, O Diyos, ang maglagay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong walang kabuluhang lingkod upang ang lahat ng aming mga puso't isipan ay mahikayat, Panginoon, na sumunod sa iyong mga dakilang salita. Nawa ang aming mga buhay, O Diyos, ay mabago ng aming pag-aaral ng iyong salita sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Kayo po, sa inyo po, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng kalwalhatian.
magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Puso ko'y panatag sa buhos ng ulan, hindi nababagabag dahil ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan. Pagsubok at pagluhay katulad ng bagyo, hindi nababahala, ika'y kapiling ko. Payong kitang masusukuban magpakailanman hanggang matapos ang ulan. O Panginoon, ako'y iningatan mo kahapon at ngayon. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo. Payong kitang masusukuban magpakailanman hanggang matapos ang ulan. Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan, hindi nababagabag, Jesus, ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan. Hanggang matapos ang ulan. Ngayon naman po mga kapatid ay pakinggan natin ang pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Psalm 127 verses 1 to 5. Sama-sama po nating basahin. Awit ng pag-akyat mula kay Solomon. Maliban ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga at kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoong nagmumula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. Ang pamagat po ng mensahe natin sa hapong ito ay ang pagpapala ng umaasa sa Panginoon.
Psalm 127 verses 1 to 5. Nagpapatuloy tayo mga kapatid sa mga awit na saliw ng ating buhay. At ngayong hapon tayo ay nasa mga awit 127 verses 1 to 5. Ang salmong ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay isa sa mga awit ng pag-akyat or songs of ascent. Mga awit na kinakanta ng mga Israelita sa kanilang pag-akyat patungong Jerusalem para makilahok sa mga kapistahan ng mga Hudyo. Ang mga awit na ito ay kanilang paghahanda sa kanilang kalooban o sa kanilang espiritu para sa pananambahan nila sa templo. So ito isa po itong paghahanda nila. Bukod sa nagpapaalala ang mga ito ng pagmamahal at katapatan ng Diyos sa Israel, ang mga ito ay mapupulutan din ng mga aral na magagamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod kay Yahweh. Ang Psalm 127 ay isa sa mga wisdom psalms ng mga songs of ascent, no? At ito dahil ito ay may praktikal na mensahe para sa lahat. Sapagkat para sa mga Hudyo at para sa ating mga mananampalataya, ang pamumuhay ng may karunungan mula sa Diyos ay kaakibat ng tamang pananambahan sa ating Diyos. Ang sabi ng Titik Panimula, ito ay awit ng pag-akyat mula kay Solomon. Ang salmong ito ay likha ni Haring Solomon na naging pangatlong hari ng Israel. Ngayon, yun kung hindi natin bibilangin, si Ishbosheth na anak ni Haring Saul, na nagtangkang maging hari, sabi sa 2 Samuel chapter 2 verse 10. No? Si Solomon ay anak ni David kay Bathsheba, na kung kanino si David ay nagkasala ng pangangalo niya at pagpatay sa kanyang kapwa. Makikita po natin yun sa 2 Samuel chapter 12, verse 9 at verse 24. Si Solomon ang nagtayo ng unang templo ng Diyos sa Jerusalem. Ayon sa disenyo na ibinigay sa kanyang ama na si Haring David, siya ang tinanghal na pinakamarunong na hari noong kanyang kapanahunan dahil pinagkalooban siya ng Diyos ng dalubhasang talino. Ito ang sinasabi sa 1 Kings chapter 4 verse 29. Binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at ng di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip, gaya ng buhanging nasa tabing dagat. Kung napakatalino po ni Solomon. Ngunit, hindi siya laging naging tapat sa pagsunod sa karunungang ito na nagmula sa Diyos at binigay sa Kanya. Sabi sa 1 Kings 11:6, chapter 11 verse 6. Sa gayon, gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi lubos na sumunod sa Panginoon gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Malungkot po, no? Si Solomon din ang mangangaral sa aklat ng Ecclesiastes. At ang ilang kaisipan dito sa salmong ito ay makikita din natin sa mga sinulat niya doon. Mga kapatid, ang sentral na tema ng salmong ito ay ang kawalang kabuluhan ng ating mga pagsisikap sa buhay kung hindi natin ito ipagkakatiwala sa ating Diyos na nagpapahintulot ng lahat. Sa makatuwid mga kapatid, sinasaad ng salmong ito ang pagpapala ng umaasa sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Una, sa pagtataguyod ng ating kabuhayan. Pangalawa, sa pagtataguyod ng ating pamilya. Ganyan po ang pagkakahati nitong salmong ito. So tignan po natin yung una, ang pagpapala ng umaasa sa Panginoon sa pagtataguyod ng kabuhayan. Ang sabi sa verses 1 and 2, maliban ang Panginoon ang magtayo ng bahay,
Ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Maliban ng Panginoon ang magbantay sa lungsod. Ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Makikita nyo kaagad, no, sa bungad ng Salmo. Ang mga katagang maliban ng Panginoon at walang kabuluhan. No, ilang beses ho inulit yung mga katagang yon. At ito ang nagpapahiwatig ng tema ng Salmo. Walang kabuluhan ang lahat sa buhay kung hindi loloobin ng Panginoon at itatalaga sa Kanya. Yun po ang sinasabi. Ang pagtatayo ng bahay, mga kapatid, alam niyo ito, ang isa sa mga pangangailangan ng isang tao sa kanyang pagsisimula sa buhay, sa labas ng poder ng kanyang mga magulang. No? Pagsampa ng isang kabataan sa karampatang gulang, isa sa mga bagay na nanaisin niyang ipundar kaagad ay ang kanyang sariling tirahan. Maaring kondo, maaring maliit na bahay, low-cost housing, yung kaya niyang abutin ng kanyang sweldo. No? Lalo na pag nag-asawa na siya at kailangan na niyang humiwalay sa kanyang mga magulang. Ang magkaroon ng sariling lugar na magiging kanlungan natin sa kaguluhan ng daigdig at pahingahan mula sa hirap ng paghanap buhay ay panaginip ng lahat. At ito ay hindi limitado sa pagtatayo ng tahanan. Kasama na rin dito yung pagtatayo ng opisina o pagawaan para sa negosyo. O di kaya ay isang bahay-sambahan ng isang kapatiran o iglesia. O kaya isang kolehiyo o paaralan. Ang pagtatayo po ng kahit na anong gusali ng mga yan ay isang mahalagang gawain sa buhay ng tao. At ang sinasabi ng verse 1 sa atin ay maliban na pagpalain ito ng Diyos, baliwala ang pagod na ginugugol para dito. Baliwala sapagkat kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga sangkap na kailangan para maitayo ng isang gusali. Ang mga materialis nito ay galing sa daigdig na siya ang lumikha. Ang kalakasan at karunungan ng mga manggagawa at mga arkitekto ay galing din sa Kanya. Ang pambili ng gamit ng mga manggagawa ay galing din sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay ang pinagmumula ng lahat. Hindi maitatayo ang kahit anong gusali kung hindi niya ito pahihintulutan at pagpapalain. Ito man ay tanggaping katotohanan ng karamihan o hindi. Yan po ang katotohanan. Hawak po ng Diyos ang lahat. Pwede niyang ipahintulot, pwedeng hindi. At kahit na anong pagpapagal, ay hindi nagbabago ng kaisipan ng Diyos o ng kanyang kalooban. Sa ganoon ding dahilan, ang kahit anong pagpupuyat sa pagbabantay ng isang lungsod ay baliwala kung hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Hawak niya ang lakas ng mga bantay. Hawak niya ang tibay ng mga depensa ng isang lungsod. Ang kapulisan siguro, ang mga sundalo, ang kanilang mga hawak na armas, ang kanilang mga sasakyan. Hawak niya lahat yun. Kontrolado niya lahat yun. At kahit ang pagsikat at paglubog ng araw, siya ang may gawa. Ang kaliwanagan o kadiliman man. Ang lahat ng ito ay kontrolado ng ating Diyos. Siya ang nagpapaganap ng lahat upang maging panatag at payapa ang isang lungsod, ang isang bayan, o ang isang bansa. Siya pong nagpapahintulot niyan. Siya po ang nagpapala niyan. So baliwala, walang kabuluhan, ang lahat ng ating kapaguran kung hindi pahihintulot at ipagpapala ng Diyos at kung hindi natin itatalaga sa Kanya, lalong-lalo na.
Sinasaad ng salmista ang isang katotohanan na isinasawalang bahala ng karamihan. Na ang ating mga buhay, ang ating mga tinatangkilip, ang ating kalakasan, ang lahat ng mga bagay sa ating daigdig, ang pagkakasunod-sunod ng ating mga karanasan, at ang pag-usad mismo ng oras at panahon ay hawak lahat ng ating dakila at makapangyarihang Diyos. At walang kahit na anong gawain ng tao para sa kanyang sariling kabuhayan ay magaganap o mangyayari kung ito ay walang pahintulot at pagpapala ng Diyos. Tanggapin po natin ang katotohanan yan. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya naman sabi ng salmista sa verse 2, na dapat nating iasa palagi sa Diyos ang lahat ng ating pagkilos, ang ating mga balakin, ang ating paghahanap buhay, sapagkat kaya niyang ipahintulot ito o ipagkait. At dahil wagas ang kagandahang loob ng ating Diyos, mabuti na lang, binibiyayaan niya ang lahat, whether naniniwala sa Kanya o hindi, whether masama o mabuti, binibiyayaan niya ang lahat para magpatuloy ang buhay. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sabi niya, mahalin niyo ang inyong kaaway, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ganyan po ang kanyang kagandahang loob. Mabuti na lang po. Kasi wala pong mabubuhay sa atin kung hindi niya ipahihintulot at pagpapalain. Hindi tayo dapat huminto sa ating paggawa. Kaya baka isipin niyo, siya naman pala ang bahala sa lahat. Magtututulog na lang ako sa bahay. Hindi po yun dapat gawin sapagkat paglabag sa kanyang utos ang pagiging tamad at palalo. Ngunit hindi rin tayo dapat na labis na magpuyat o mag-alalaman. Ang sabi kasi ng verse 2, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Yan po ang kalooban ng Diyos sa atin, no? Na tayo ay maging panatag, tayo ay maging payapa sa kanyang pangangalaga. No? Ang hirap kasi kung minsan akala natin, kaya natin sa ating pagpapagalamang ang lahat ng bagay. At kung minsan dahil ang ating ninanais ay kalabisan na, no? Yung mas marami pang bagay ang ating minimithi kaysa sa ating pangangailangan o sa pangangailangan ng ating mga tinutulungan. At dahil dito tayo ay lalong napupuyat, lalong nahihirapan, lalong nagwo-worry. Ang sabi dito, hindi yun ang biyaya na gustong ipahatid sa atin ng Diyos, kundi ang bigyan niya tayo ng tulog na kanyang minamahal. No? Yan po ang kanyang kalooban para sa atin. Ang ating mga buhay at kabuhayan ay nasa kamay ng Diyos. Gumawa tayo ng may buong sipag. Ngunit umasa tayo sa kanyang kagandahang loob at pagpapala. Hanapin muna natin ang kanyang paghahari sa ating buhay. At ang lahat ng ating kabuhayan ay ibibigay niya sa atin. Sinabi po ng Biblia yun. Matthew 6:32 and 33. Sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Napakaganda pong pangako sa lahat ng nananalig sa kanyang kagandahang loob.
So yun po ang pagpapala ng umaasa sa Panginoon sa pagtataguyod ng kanilang kabuhayan. Tingnan naman natin ngayon ang pagpapala ng umaasa sa Panginoon sa pagtataguyod ng pamilya. No? So magmula sa isang tahanan, sa isang bahay, ngayon naman ay pagtataguyod ng isang pamilya. Verses 3 to 5. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya ay hindi mapapahiya kapag siya ay nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Ang prinsipyo na sinasaad ng salmista dito na si Solomon sa verses 1 and 2 sa pagtataguyod ng isang bahay o ng ating kabuhayan ay itutuloy niya sa verses 3 to 5. Sa pagtataguyod naman ng isang pamilya. Ngayon, baka isipin nyo, si Solomon naman ay hindi naging uliran na ama at asawa. Dahil napakarami po niyang asawa. No? 300 po yata ang asawa niya, 700 po ang kanyang concubine. Dahil po yun sa pagnanais niya na maging hari ng lahat. So gumawa siya ng mga political na deal sa mga karatig bayan. At ito madalas ang nagiging resulta ay yung kanyang kukuning asawa, yung anak ng isang hari-harian ng isang lugar para yung lugar na yon ay pumailalim sa kapamahalaan ng Israel. Ganun po ang kanyang compromise. No? So, pero may taglay pong karunungan ang mga talatang ito sapagkat hindi lang naman si Solomon ang may akda. Alam natin ng lahat ng salita ng Biblia ay ang tunay na may akda ay ang Espiritu Santo. Kaya pakinggan po natin ang napapaloob dito. Ang isang gusaling bahay nga naman ay hindi tahanan kung hindi ito puno na nagmamahalan na mag-anak. No? Kaya kung mahalaga ang pahintulot at pagpapala ng Diyos sa pagtatayo ng isang bahay, lalong mahalaga ang biyaya ng Diyos sa pagtataguyod ng isang masayang pamilya. Ang mga anak, ayon sa salmista, ayon kay Solomon, ay pamana at gantimpala. Dalawang salita po ang kanyang ginamit dito upang i-describe ang mga anak. Pamana daw po, heritage, at gantimpala, reward. Sila ay pamana at gantimpala sa kanilang mga magulang. Ganyan daw po ang mga anak, sabi sa verse 3. Sapagkat sila ang katiyakan ng pagpapatuloy ng lahi ng kanyang mga magulang. Ang pamana at gantimpala ay mga bagay na natatanggap mula sa isang nagbibigay nito dahil sa kagandahang loob lang nung nagbibigay. Ayon lamang sa kanyang kagandahang loob. Hindi tinatrabaho ang pamana. No? Ang pamana ay pinagkakaloob, isang kaloob ng mapagmahal, isang ekspresyon ng pagmamahal sa isang anak. Ang pagkakaloob ng isang pamana sa isang anak o sa isang kamag-anak, hindi po tinatrabaho ng mga anak o ng kamag-anak ang kanilang mana. Pero meron hong iba, siyempre, gumagawa ng kabuluktutan, no, para makamit o manakaw ang mana na hindi dapat sa kanila. No? Pero usually po, ang pamana ay binibigay na ayon lamang sa kagandahang loob ng nagbibigay. Bagaman ang gantimpala ay madalas prutas ng pagsusumikap, sa konteksto ng salmong ito rin ay kaloob na nagmumula sa kagandahang loob, sa grace ng nagbibigay. So anong sinasabi ng salmista? Ang sinasabi niya ito,
Ang isang mag-anak ay posible lang dahil sa ito ay pinapahintulot ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Bagaman kailangan dito, siyempre, ang pag-iibigan ng mag-asawa, no? Kung wala naman pong pag-iibigan at pagtatalik, hindi rin po talaga magkakaanak, no? Pero hindi lamang yun ang kailangang sangkap. Kailangan dito ang pag-iibigan ng mag-asawa, pero maraming hindi nagkakaanak kahit na sila ay nag-iibigan. Hindi sila magkakaanak kung hindi ito papalain ng Diyos. Siya lang ang tunay na pinagmumulan ng buhay sa sinapupunan. Kahit na ano pa ang sabihin ng siyensya at ng medisina. Alam naman ng marami sa inyo na kami ni Bebet ay sinabihan ng aming doktor na hindi kami magkakaanak na aming sarili. Sapagkat may diferensya po ako. At may diferensya po si Bebet, no? So, pareho po kaming may diferensya. Hindi po sa aming pag-iisip, sa aming katawan lang po, sa aming reproductive system. Talaga pong pinagbuklod kami ng langit, no? Para walang sisihan. Pero sa aming buhay po, pinagkalooban po kami ng Panginoon ng isang anak na nagmula sa amin, sa aming katawan. Na hindi gawa ng siyensya, hindi gawa ng medisina, although sinubukan po namin lahat ng kaparaanan para magkaroon ng anak, hindi po nagtagumpay ang lahat ng yan. Nung kami po ay tumigil at nagpahinga at sabi namin, sige, meron na naman tayong adopted na anak, no? Si Joby, no? At nagbabalak na po kaming mag-adopt muli dahil napakaganda naman po ng karanasan namin sa pag-a-adopt. Sinurpresa po kami ng Panginoon at binigyan po kami ng sarili naming anak. Si Jamie po. At pinagkalooban po kami ng isa pang daughter na si Hannah na kinuha naman niya kaagad. At dahil nasabik kami, pinagkalooban na naman niya kami ng isa pang daughter na si Jana. No? So, para sa isang couple na hindi magkaanak, ang dami po naming anak. No. At yan po lahat ay kaloob ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob sa amin. Alam nyo, sa lipunan ng salmista noon, nung panahon nila Solomon, ang pagkakaroon ng mga anak sa panahon ng pagkabata, ang ibig po sabihin ng phrase na yun, ng katagang yun, ang ibig po sabihin nun, yung mga anak nila ay malaki na kasi anak nila sa kanilang pagkabata. So malaki na, no? Ay parang palaso sa kamay ng mandirigma. Yung pong pana. Para silang tagapagtanggol ng kanilang mga magulang, ayon sa verse 4. Yung pong ibig sabihin nun. Ang mga anak daw po ay parang defensive asset sa isang magulang. Dahil maraming kaaway ang Israel noong panahon na iyon, ang pagkakaroon ng maraming anak, lalo na kung lalaki, ay tinuturing na asset sa digmaan. Sapagkat sila ang pwedeng humarap sa mga kaaway ng kanilang mga magulang. Kaya sabi niya sa verse 5, siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Malakas po ang loob ni tatay sapagkat ang kanyang panganay at yung sumunod, baka humandirigma din po yung mga anak na babae, hindi natin alam. No? Merong magtatanggol sa kanya. Yung po ang ibig sabihin ng mga katagang yon. No? Sa ating panahon ngayon, ang prinsipyo na sinasaad nito ay ang katotohanan na ang ating mga anak ay ang pwede nating asahan na magtanggol sa atin sa ating pagtanda. Sila ang magbabantay ng bakod ng ating pamilya. Sila ang magpapatuloy ng pagtataguyod ng ating lahi sa susunod pang salinlahi. Nakikita niyo po yung flow from verse 1 hanggang verse 5. Ang lahat pong yan ay dahil sa pahintulot ng Diyos.
Kailangan nating umasa sa kanyang pagpapala sapagkat siya ang nagpapahintulot ng lahat ng yan. Magmula sa pagtataguyod ng ating bahay at kabuhayan hanggang sa pagtataguyod ng ating pamilya sa pagbibigay niya sa atin ng ating mga anak. Sa ating pagtanda, sila ang madalas ginagamit na daluyan ng biyaya ng Diyos para alagaan ang kanilang mga matatandang magulang. Para silang kalasag o tagapagtanggol nila sa harap ng paghihirap ng buhay pag sila ay tumanda na. Marami sa atin, ganyan ang naging karanasan, hindi ba? Sa pagtanda ng ating mga magulang, hindi na nila kaya maghanap buhay, wala na rin silang kabuhayan. Tayo po ang umako sa kanila. Tayo po ang nag-aaruga, nag-aalaga sa kanila hanggang sila ay kunin ng Panginoon. Ganyan po ang karanasan ng aming pamilya, na kaming magkakapatid. Ganyan din po ang karanasan ng marami sa inyo. Ganun po ang ibig sabihin ni Solomon nung sinabi niya na parang pana, parang defensive asset ang mga anak sa isang pamilya, sa isang pamamahay, sa isang tahanan. Ang pamilya ay mahalaga dahil sa katotohanan na ito. Kaya isang napakalaking pagpapala ang magkaroon ng pamilya na buo, nagmamahalan, at mapag-alaga. Napakalaki pong pagpapala yan sa ating mga buhay. Kung puno po ang ating tahanan ng tawanan ng ating mga anak, ng biruan, ng kung ano-anong kalokohan na kanilang ginagawa para sa kanilang kaaliwan, yan po ang nagdadala ng kagalakan sa ating mga puso, hindi ba? Magmula pa sa kanilang pagkasanggol. Naku, talaga nagmamadali tayong umuwi. At kahit na ano pang pagod natin, biglang mapapawi kapag nasilayan na natin ang ating mga baby. No? At ito'y nabitbit na natin at sila yumakap, yung kanilang maliliit na kamay ay humipo sa ating mga pisngi. Hanggang sa kanilang paglaki. Ang kanilang mga katatawanan, ang kanilang mga hilig, ang kanilang mga crush, nagiging kaaliwan po natin sa ating tahanan. Lalo na sa pandemyang ito, naku, magkakasama po kami 24/7 sa loob ng isang pamamahay. Kung isipin nyo po, naku, kung hindi po masaya yung pamilya nyo, parang impyerno po siguro yung inyong pamamahay. Kaya napakalaki pong pagpapala, mga kapatid, yaong ang tahanan ninyo ay puno ng kagalakan, ng tawanan, ng panalangin, ng pananambahan, sapagkat yan ay isang pagpapala mula sa Diyos. Hindi lahat ay nabibiyayaan ito, kaya dapat ninyo itong pagpasalamat kung ganyan po ang inyong pamilya. At kung hindi pa naman, at kayo nag-uumpisa pa lang, o di kaya ay merong konting suliranin sa inyong tahanan, dapat ninyong ipanalangin at italaga sa Diyos ang pagtataguyod ng inyong mag-aanak at ng inyong pamilya. At siya po ay tutugon at magbibigay ng pagpapala sa inyo. Mahalaga din, mga kapatid, na tayong mga magulang ay magsumikap. Sapagkat mapagbigay ang ating Diyos, mapagpala po siya. Ngunit kailangan din po na tayo ay magsumikap bilang mga magulang na gawing puno ng pagmamahal ang ating mga tahanan. Nag-uumpisa po yan sa ating asawa, sa tayong mag-asawa. Kapag ang mag-asawa po ay palaging nagbabangay-ngayan, nag-aaway, palaging nagtatalo, pagka masyadong mahirap ang buhay o ang kabuhayan at hindi natin ipinapasa Diyos at inilalabas natin ang ating anxiety, ang ating pagwo-worry sa ating asawa, sa ating kasama sa buhay, wala pong mangyayari sa ating tahanan. Ang pinakasiguridad po ng mga bata ay ang pagmamahalan ng mag-asawa. Kung nais ninyong tunay na mahalin ang inyong mga anak, mahalin ninyo
ang inyong asawa. Kaya mga kapatid, ang inaatake palagi ng kaaway ay ang pamilya, lalong-lalo na ang kaugnayan ng asawa sa kanyang asawa, ng lalaki sa kanyang asawa. Yan pong una niyang tinitira. Yan pong una niyang inaatake sapagkat kapag yan ay nasira niya, sira na ang buong bahay. Wala na ang bantay. Wala na ang pamilya. Walang depensa, walang magtatanggol. Sila ay bukas sa lahat ng gusto ng ating kaaway. Kaya mga magulang, magsumikap din tayo. Gawin natin puno ng pagmamahal ang ating mga tahanan. Huwag natin ubusin sa paghahanap buhay ang ating oras. Yun ang sinasabi ng verses 1 and 2 eh. Ang Diyos naman ay hindi na magkukulang sa kanyang mga biyaya kung tayo'y tapat na nananalig sa Kanya. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, tayo nagsusumikap, siya po ang magpupuno ng lahat ng ating pangangailangan. Ipinangako niya sa atin yun. Kung hahanapin lang muna natin ang kanyang paghahari sa ating buhay at ang kanyang katuwiran. Siya po ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Bigyan natin ng panahon ang ating mga asawa at ang ating mga anak. Sila ang magsisilbing kanlungan natin sa mga darating na panahon. Higit sa lahat mga kapatid, huwag nating kalilimutan na ipanalangin sila at ituro ang salita ng Diyos sa kalagitnaan ng ating pamilya. Sapagkat ang kanyang salita, ang kanyang ebanghelyo, ang siyang maghahatid ng nakaliligtas na pananampalataya sa kanila. At ganyan sila makakakilala sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagtuturo sa kanila at lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng halimbawa ng pagsunod sa salita ng Diyos sa kanila. Sama-sama lagi tayong manambahan sa Diyos bilang isang pamilya. Sanayin natin ang bawat isang miyembro ng ating tahanan na laging magbigay pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa lahat ng ating tinatanggap sa Kanya. Italaga natin ang ating mga pamilya sa Diyos sapagkat Siya ang nagpapala sa mga umaasa sa Kanya para sa kanilang kabuhayan at sa kanilang pamilya. Yan po ang pagpapala ng umaasa sa Diyos. Siyang magtataguyod ng ating kabuhayan at ng ating pamilya. Kaya sa Kanya tayo manalangin, mga kapatid, sa Kanya tayo umasa. Hanapin po niya ang Kanyang paghahari sa ating mga buhay. At Siya ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Lalong-lalo na ang pagpapala na ang lahat ng ating pamilya ay nananampalataya at nananambahan sa Kanya. Nawa, yan ang maging bahay, yan ang maging bantay, yan ang maging depensa, yan ang maging pamilya na itataguyod natin sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos. Sa inyo po kami umaasa para sa aming mga tahanan, sa aming mga kabuhayan. Kayo po, O Diyos, ang magtaguyod sa amin. Sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon mga kapatid ay tayo ay magwawakas sa ating pananambahan sa isang panalangin. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ni Kristo at ang pakikipisan at tanglaw ng kanyang diwang banal, mapa sa atin nawa, magmula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong
pagsama sa aming pananambahang Tagalog dito sa Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po sa inyong lahat.